pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Sa
Genesis 45:4-8. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Lumapit kayo sa akin." At sila'y lumapit at kanyang sinabi, "Ako'y si Jose na inyong kapatid na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. Ngayon, huwag kayong magdalamhati o magalit sa inyong mga sarili, sapagkat ako'y ipinagbili ninyo rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay. Sapagkat ang tagutom ay 2 taon na sa lupain, at 5 taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. Sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magpanatili para sa inyo ng mga matitira sa daigdig, at upang panatilihing buhay para sa inyo ang maraming nakaligtas. Kaya't hindi kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos. Ang Diyos ang gumagawa. Sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Kahit na si Jose ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid, kaya't siya ay naging alipin at naging bilanggo sa Ehipto, nakasama niya ang Diyos doon. Sa masamang kalagayang iyon ay ipinaalam sa kanya ng Diyos na siya ang gumagawa sa ikabubuti ng Israel upang isakatuparan ang kanyang layunin para sa kanila. Gayon din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ang masasamang gawa laban sa atin ay gagamitin ng Diyos upang matupad ang layunin niya na tayo ay italaga, matulad sa kanyang anak, tawagin, ariing ganap at luwalhatiin kasama ng kanyang anak. Awit 103:8-10. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, hindi magagalitin at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Hindi siya laging makikipaglaban ni pananatilihin ang kanyang galit magpakailanman. Hindi niya tayo pinakikitunguhan ayon sa ating mga kasalanan, ni ginantihan tayo ng ayon sa ating mga kasamaan. Sagana sa tapat na pag-ibig. Tayo ay hindi pinakikitunguhan ng Diyos ayon sa ating mga kasalanan. Kung hindi, tayong lahat ay malilipol. Hindi ginantihan ni Jose ng masama ang kasamaang ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid. Nalaman niya na may mabuting layunin ng Diyos para sa kanila. Nagkaroon siya ng kaalamang ito dahil sumakanya ang Diyos. Nagawa niyang patawarin at gawa ng mabuti ang kanyang mga kapatid dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa kanya. Kaya't ang ginawa niya ay hindi sarili niyang gawa, kundi gawa ng Diyos. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Unang Korinto 15:21-24. Yamang sa pamamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Subalit ang bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang panahon. Si Kristo ang unang bunga, at pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Pagkatapos ay darating ang wakas, kapag kanyang ibinigay ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos nalipulin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Ang pagkabuhay na muli. Dahil si Adan ay nagkasala, umiral ang parusa ng kautusan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang Diyos ay nagbigay ng higit na kaloob na walang bayad,
ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nang dumami ang kasalanan ay dumami rin ang biyaya ng Diyos, upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kabatayan, ang biyaya ng Diyos ay maghari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang mga mananampalatayang namatay ay muling bubuhayin, at ang mga nabubuhay ay aagawing kasama nila sa ulap upang salubungin ang Panginoong Hesus sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Lukas 6:32-36. Kung kayo'y umiibig sa mga umiibig sa inyo, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay umiibig sa mga umiibig sa kanila. At kung gumawa kayo ng mabuti sa mga gumagawa sa inyo ng mabuti, ano ang mapapala ninyo? Sapagkat gayon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Kung kayo'y magpahiram lamang sa mga taong mayroon kayong inaasahang tatanggapin, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang tanggapin nilang muli ang gayon ding halaga. Subalit, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Maging maawain kayo gaya ng inyong Ama na maawain. Ang pag-ibig sa kaaway. Ang Diyos ay pag-ibig. Iniibig niya hindi lamang ang mga gumagawa ng mabuti o ang may igaganting pag-ibig o kabayaran, kundi ang kanyang mga kaaway. Dahil sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus na namatay para sa ating kasalanan upang tayo ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong si Kristo ay namatay para sa atin, noong tayo ay makasalanan pa. Nang tayo ay sumampalataya at ating tanggapin si Kristo, ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo sa atin. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso. Dahil dito, magagawa din nating ibigin ang ating kaaway. Pagpapahiram at pagbibigay. Dahil sa kanyang pag-ibig, ang Diyos ay nagpapahiram at nagbibigay sa walang maibabayad. Tayo ay naging gayon dahil sa kasalanan, ngunit tayo ay hindi hinatulan o hinusgahan ng Diyos. Sa halip, ibinigay niya ang kanyang anak bilang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Sa kanya ay mayroon tayong katubusan dahil sa kanyang dugo ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Bagaman ang anak ay mayaman, siya ay naging dukha alang-alang sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman tayo. Dahil sa kanyang biyaya, magagawa natin kahit sa walang maibabayad ang sinabi ni Jesus, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo, hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw.
sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama. Gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.